How can you say that your interpretation of Scripture is correct? Well, it's not my interpretation. We should always allow the text to speak for itself. Yan, napakagandang tanong, ano? Ang tanong is, paano mo ba malalaman kung ang iyong interpretasyon ay tama? Actually, pares lang din naman siya ng tanong, paano mo malalaman kung ligtas ka? Kasi kung ang interpretasyon at pagkaintindi mo sa salita ng Diyos ay tama, dito mo rin malalaman na ang tinuturo mo ay tama at ang iyong tinuturong kaligtasan ay tama. Right? This reminds me of a question nung tinanong ni John the Baptist ang ating Panginoon Jesus kung tagapagligtas siya. Basahin natin sa Matthew 11 verse 2 to 6. When John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" And Jesus said, or replied, "Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is the one who does not stumble on account of me." So, anong ibig sabihin nito? Right? Ibig sabihin, may evidence. There is evidence. Ano yung mga evidence? Ang evidence na ito ay hindi lang sa nagbago ang iyong buhay. Okay? Hindi lang nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Kung ano ang nangyayari dito sa Biblia ay nangyayari sa iyong buhay. Ibig sabihin, mga himala na nanggagaling sa Diyos. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kung hindi consistent siya. Consistent na kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay at gumagawa ng himala dito. Bakit? Ibig sabihin lang nag-agree ang kalangitan sa kanyang tinuturo. Ang Biblia ay nagiging makatotohanan sa kanyang buhay. Noon kasi may mga ginagamit din ang Diyos na propeta at nakakaranas din ng himala katulad ng ibang ngayon. Marami nakakaranas katulad ng mga dreams, kaso hindi ito consistent, no? Ibig sabihin lang nun, may mali na sa tinuturo at pagkakalandan nila sa Diyos kung hindi na siya consistent. So, dapat consistent na kumikilos ang Diyos sa Kanya. Pero kung consistent na kumikilos ang Diyos sa Kanyang buhay at nagpa-perform ng himala sa Kanya at sa Kanyang paligid, ang ibig sabihin na iintindihan niya mismo ang salita ng Diyos at paano i-apply ito sa Kanyang buhay. Number 2. Alam niya at nakikita niya kung paano kumikilos ang banal na espiritu. Napaka-importante nito. Bakit kamo? Kasi kung alam niya kung paano kumikilos ang banal na espiritu, ang alam niyang tama na mali pala sa harapan ng paningin ng Diyos, may isa sa tama niya to. Kasi nga nakikita niya kung paano kumikilos ang Panginoon, ang banal na espiritu. Ang Diyos po ay kumikilos sa lahat. Ang tanong, nakikita mo ba? Pag hindi mo nakikita, magbasa ka ulit ng Biblia mula sa simula upang makita mo kung paano mo makikita ang pagkilos ng banal na espiritu. Actually, nakikita po siya sa Old Testament, no? Ang sabi nga sa Matthew 18 verse 3, and he said, "Truly I tell you, unless you change and become like a little children, you will never enter the kingdom of heaven." Ang ibig sabihin niyan ay alisin mo muna ang iyong mga natutunan na mali. Isipin mong bata ka ulit nag-aaral dito, magpakumbaba. At isipin mo nandirito ka sa panahon nito at ilagay mo ang iyong paa sa sitwasyon nila. Makinig kang mabuti, magtanong, magmasid at isa puso at isipin araw-araw ang sinasabi ng Diyos. Maraming salamat.